huling quarter na po tayo ng taon. Amen po ba? Amen. Pero ang Diyos po ay still gumagawa ng mabuti. Amen. Amen. Sabihin mo sa sarili mo, let's declare, the rest of my life will be the best of my life. Minsan pa po, the rest of my life will be the best of my life. Sige po, sa pagkaupo nyo, batiin nyo yung katabi mo. Good morning po sa bawat isa. Good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa umaga pong ito. Pinagpala po tayong lahat ng Diyos. Amen. Amen. Sige po. Bago po tayo mag-aral, meron po ba tayong mga bisita sa umaga pong ito? Bisita, bago, na ngayon lamang. Palakpakan po natin si Tatay. Tayo ka po muna. Palakpakan naman po natin ang Diyos sa buhay po ng ni Tatay. Meron pa po ba bisita na bago, first time? Ayan. So, bagong balik. Ano na nangyari? Ayan. So, pagpalain po ng Diyos ang mga taong idinadagdag ng Panginoon sa atin pong iglesia. Amen po ba? Ayan, feeling ko Tagalog na Tagalog yung aking mga language. Okay, sige po, mag-usap po tayo. So, tayo po ay nasa series ng Soul Birthfest. Sabi mo, soul. Kaluluwa. Sabi mo, kaluluwa. Okay, ang bawat tao po ay may kaluluwa. Amen po ba? Binubuo po tayo ng pisikal na katawan, kaluluwa at espiritu. So, ang tao po ay nangangailangan ng mundo kapag tayo ay nandito sa body. Yung ating soul naman, this is our emotion, our will. Pero po, ito pong spirit natin, ito po ay galing sa Panginoon at only God can minister to this. Tama po ba? Ayan po. So, nakakatuwa po, no? We are in the third week na pinag-uusapan po natin about winning souls and evangelism. So, ang nakakatuwang pangyayari po sa Panginoon kasi ang Diyos po ay nagbubukas ng maraming opportunity para po tayo ay mag-ebanghelyo. So, tayo po ay meron tayo sa National Trade, meron tayo sa BBA, at meron po tayo sa Citrus. At ang nakakatuwang pangyayari po, habang nag-uusap nga kami, ang mundo po natin na ginagalawan ay talagang haras na po sila. Pagod na ang tao. Pagod na po ang tao, wala nang pag-asa, they are hopeless, they are stressed. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo kung parang stress na yan or na hopeless na yan, kailangan niya ang Diyos. Amen? Amen po ba? Kasi kahit Kristiyano, pag hindi tama, ang tawag dito, ang kanilang perspective o hindi tama, ang ating mga buhay sa harapan ng Panginoon, nagiging ganun po. So, dapat hindi. Dapat iayos po natin ang ating mga buhay. Amen po ba? Okay. Kuya, parang mahina yung aking monitor dito. Salamat. So, yan. Our topic for today, pag-usapan po natin, breaking the silence. Sabi mo nga, breaking the silence. Babasagin po natin ang ating katahimikan. Amen po ba? Sino dito, may pagkakataon po ba sa buhay mo na meron kang gustong sabihin, pero hindi mo siya nasabi? Mga nanay, naiintindihan nyo ko. Yung tipong may sasabihin ka sa asawa mo, tapos bigla kang tinulugan. Yung excited ka magkwento, tapos biglang yung kausap mo, hindi niya na narinig, tulog na pala. Sino po yung ganon? Okay? So, ano pong nararamdaman nyo pag meron kang mahalagang dapat sabihin pero hindi mo nasabi? Ano po ang pakiramdam? Siyempre, mabigat sa puso. Tama po ba? Tama po ba? May kausap pa po ba ako? Amen. Sino dito nakita mo or meron kang nakita na maaaksidente na kaya lang, okay, no sinisigawan mo siya, di siya nakinig sa'yo. Tapos bigla siyang na-disgrasya, anong nararamdaman mo? Hindi mo nagawa yung part mo. Ano ang pakiramdam mo? Tanungin mo yung katabi mo, ano ang pakiramdam mo? May pakiramdam pa ba yan? Hello, tanungin mo yung katabi mo, may pakiramdam ka pa ba? Tama po ba? Baka wala na eh. Tanungin mo muna, buhay ka pa ba? Kasi ang buhay lang ang may nararamdaman. Baka kaya wala na siyang nararamdaman dahil wala nang pakiramdam. Amen? Okay, so pag-usapan po natin, breaking our silence. Sabi niya dito, if we don't speak, sabi niya, how will they hear the good news?
Sabi ganun, paano po makakarinig ang isang tao kung wala pong nagsasalita? Mga babae, alam ko na naiintindihan nyo ko. Madaldal tayo, tama ba? At pag hindi tayo napapakinggan, medyo sumasama ang loob natin. Tama po ba? Okay? So, ganun din po, hindi makakarinig ang isang tao ng mabuting balita kung walang nagsasalita. Amen po ba? Sabing ganun, alam niyo po ang simbahan ngayon, mostly Christianity today, napakatahimik. Pero ang mundo napakaingay, sobrang ingay ng mundo. Ang mga Kristiyano napakatahimik. Habang ang kasinungalingan ay sumisigaw, habang ang kasamaan ay nagse-celebrate, ang mga Kristiyano nananahimik. Marami pong distraction ng mundo, napakaraming opinyon, napakaraming option, at napakaingay ng paligid natin. Pero may isang grupo na nananahimik. Tignan mo yung katabi mo. Baka siya yun. May mga pinatatahimik ang Diyos. At sabi nga, ang demonyo po ay pinapatahimik ang mga Kristiyano kasi alam ng demonyo kung ano ang daladala natin. Amen po ba? Marami pong Kristiyano ngayon, some or mostly Christianity today, ito po ang nangyayari. Nasa loob na lang ng simbahan. Tama po ba? Wala nang ginagawa. Hello? Bakit nga ba maraming Kristiyano sa ganitong panahon natin? Pwedeng takot, pwedeng nahihiya, pwedeng meron silang kakulangan or hindi nila alam kung anong gagawin, anong sasabihin. Pero alam niyo po ba, sa pagtatahimik or pagkatahimik ng maraming Kristiyano, ay maraming namamatay at napapahamak. Alam niyo po ba, ang mundo ngayon sobrang lala na. Pag tinignan mo ang mundo natin, napakalala ng sitwasyon. Pero yung mga Kristiyano, parang wala lang. Alam niyo yun, parang walang urgency ang mga Kristiyano ngayon. Sabing ganon, walang makakarinig kung walang magsasalita, kapatid. Walang maliligtas pag hindi tayo nag-evangelism. Tama po ba? Kailangan basagin natin ang katahimikan natin because tayo po ang may pinakamagandang balita. Ang balita po ngayon, bumabaha ng korupsyon sa bansang Pilipinas. At ito pong mamayang gabi or mamayang Monday ng madaling araw, inaabangan ang Typhoon Nando. So isa daw siya sa may pinakamalakas na bagyo na tatama sa Pilipinas. Naghahanda, puro pangit na balita. Pero yung mga may dalang mabuting balita at magandang balita, nananahimik. Parang ganyan. Hello, andyan pa po ba kayo? Alam niyo po, gustong sabihin sa atin ng Panginoon, mabilis lang po ito, 3 bagay. Bakit kailangan basagin ang katahimikan ng mga Kristiyano? Okay, bakit natin kailangan magsalita? Kasi po ang mundo, kailangan nila ng mabuting balita. Sabihin mo nga, mabuting balita. Samahan niyo po ako sa Romans chapter 10, verse 13 to 17. Sige po, open your Bible in Romans. Ito po ay sulat ni Pablo. Isa si Paul sa hindi pinatahimik ng Diyos at pinagsalita siya ng Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo para dalhin ang mabuting balita. Romans 10, verse 13 to 17. Sabi po ng Tagalog version or Pinoy version, 13. Simulan ko po siya sa 13. Sabi po niya, gaya ng sinabi ng Scripture, maliligtas ang lahat ng humihingi ng tulong sa Panginoon. At ibaba mo nga ako dito sa isang translation ng Bible natin, yung Tagalog. Ayan, sabi po sa ibang translation, sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Verse 14. Sabi niya, paanong sila ay magsisitawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paanong sila ay magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila narinig? Verse 15. Sabi po dyan, 15. 1. Asa na po yung 15? So sige, baba mo lang ate. Sabi po ng 15, sabi,
Paano maipipreach ang mensahe kung walang pinapadalang messenger? At ang sinabi nga ng scripture, ang gandang tignan ang pagdating ng nagdadala ng magandang balita. Sabi, beautiful are the feet, those who bring the good news. Mga kapatid, sabi niya ganun, verse 16, pero hindi tinanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi ni Isaias, Panginoon, sinong naniniwala sa mensahe namin? 17, kaya nga nagkaroon ng faith ang tao pag narinig niya ang mensahe at naririnig ang mensahe pag merong nagpipreach about kay Christ. Sabi dyan, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang panahon po natin ngayon ay sobrang lala. Sabi mo, sobrang lala. Yun po ang katotohanan. Ang mundo po natin physically ay pasira na po. Pag nagpunta po kayo sa mga science, sa mga nag-aaral about siyensya, ano po talaga siya, ang mundo po natin, yung the big one na inaabangan na lindol, inaral po nila yan paano mangyayari. At sabi po nila na 5 to 10 years, mangyayari yung inaasang the big one. Kasi nga po yung lupa ng mundo ay hindi na talaga pantay. At even po yung mga dating hindi nakakaranas ng mga pagbaha, nakakaranas na sila ngayon. Alam niyo po ba sa mga malalamig, ang init na doon. Imagine, natutunaw po ang yelo. Ganun po yung mundong ginagalawan natin physically. Okay? Pansinin niyo po, ngayon ang panahon, pabago-bago, aaraw, uulan. Diba? Ang init, tapos biglang ang lamig. Kaya po, ang daming sakit na lumalaganap sa mundo po natin. Why? Because this world is destined to destroy. Yun po ang katotohanan. Ang mundo po natin, physically ay pasira, hindi po siya paganda. Pagdating naman po sa moralidad ng mundo natin, bagsak talaga. Sabi nga ganon, ang mag-asawa ay iba-iba na. Kabit-kabit na. Yun po ang mundong ginagalawan natin. Ngayon po, babae sa babae, pwede na. Lalaki sa lalaki, pwede na din. At ang age po ng mga bata na nagko-commit ng crime ngayon ay sobrang babata. Kaya nga po sa Senate natin, gusto nilang ibaba yung 10 years old na para magkaroon ng pananagutan sa batas. Dapat di po ba 18? Bakit po? Kasi alam nyo po ba, ang mundo natin, grabe, dito na lang sa Pilipinas eh. Dati po, walang tinatawag na aksidente ng pamamaril sa mga eskwelahan. Pero ngayon meron na. Tama po ba? That's the world. Kung ikaw may anak ka sa school, medyo po ito alarming. Kasi hindi mo na alam ang safetyness ng mundo natin. Kaya po, tingin po kayo sa akin. Pag wala pong nagsalita, pag hindi po natin binasag ang katahimikan natin mga Kristiyano, ang mundo po natin ay palala ng palala. Amen po ba? Mananatili po ang mga tao takot. Okay, ganun po yung sitwasyon. At parang wala ng safe place ngayon. Tama po ba? Anytime, pwedeng maglumindol. Anytime, pwedeng magkaroon ng tsunami. Anytime, pwede po magkaroon ng matitinding sakuna. Nabalitaan niyo po ba nung one time na umulan po dito sa may Quezon City, sa may Aurora Boulevard? Ano lang po yan it takes 2 hours. Tapos yung ulan po na ibinagsak doon ay parang 1 linggong ulan. Ang baha po doon ay lagpas tao for just 2 hours. Imagine po, sa isang lugar kayang lubugin ang isang lugar. At yung mundo po natin, ganun na siya kalala. Kaya sabi ganon, pag hindi po tayo gumalaw, mas marami pang mamamatay. Amen po ba? Ang tao po ngayon, grabe, parang hindi na takot pumatay. Tama po ba? Ang baril po ngayon, ang marijuana po ngayon, gusto ko lang po kayo inform, no? Meron po tayong may nagkwento po sa akin, isang teacher sa isang school, di ko nababanggitin yung school,
Nagsabi po siya sa amin last week, "Ate, kailan ba kayo magka-campus ministry dito?" Sabi ko, "Sir, bakit po? Medyo nagkakaproblema po kami sa letter kasi di po namin makausap si ma'am and all." "Ate, we need you. We need the campus ministry." Sabi ko, "Ano po bang nangyari?" Alam mo ba, ate, grade 7 hanggang grade 10, 12 years old to 12, 13, 14, 15, 16 years old, meron silang nahuli sa CR nagmamariwana. Hello! At the age of 12 to 16, hindi na po sigarilyo ang nahuli. May substance na. Ano pa pong nangyayari sa mundo natin? Gusto ko po kayong i-expose. Kasi parang wala tayong, alam nyo na, wala tayong alam. Ano pa po? Ang mga bata, same din na sinabi niya sa akin, "Ate, alam mo ba, hindi lang yan ang problema ng eskwelahan namin. Meron dito sex video. From 12 years old to 16, may sex scandal na." Anong nangyayari sa mga kabataan? Anong nangyayari? At wala tayong alam. We still, alam nyo po ba, nagbubulag-bulagan nga ba? Or nagbibingi-bingihan sa mga nangyayari sa mundo? It is one of the school na miniministeryohan natin. Marami pong kabataan, durog. Mostly, pag tinanong mo ang kabataan, ilan sa kanila ang buo? Wala halos sumasagot. Most of them came from a broken family. Ang titindi, ang lala ng sitwasyon ng tao po ngayon. Pero ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, parang walang nangyayari. Hello? Andyan pa po ba kayo? Di po ako galit. I'm just saying what's happening sa mundong to. Ulitin ko, isa lamang po ito sa mga paaralan sa bansang Pilipinas. Pag lumabas pa po tayo sa Bulacan, sa San Jose, mas malala po. May mga nagpapakamatay sa grade 7 dahil lang nahuli siyang nag-cheat. May mga nagpapakamatay because of bullying. Ganun po ang mundo, stress, depress. Ang titindi po ng nangyayari sa mundo, pero ang maraming Kristiyano parang walang nangyayari sa paligid natin. Hello, andyan pa po ba kayo? Hindi po ako galit. I'm just saying this is the world. Tama po ba? Tama po ba? Parang kasi feeling natin, okay na tayo kasi we are saved. Okay naman because we are blessed. Pinagpala tayo ng Panginoon physically. Yung mga dating wala, nagkaroon. Yung mga dating ang hirap ng buhay ngayon, maalwan. Pero anong kailangan natin gawin? What's next? Yung blessing na yan, yung kung ano man ang meron ka ngayon, dahil, ulitin ko, may isang taong concern sa'yo at may nagsalita para sa'yo. Amen po ba? Pwede ba? After po natin ito, let's break our silence. Amen? Pwede mong hindi mo mapuntahan yung mga school na sinasabi namin, pero baka yung kapitbahay mo, sobrang lala na ng kanyang problema. Inaantay ka na lang magsalita. Hello? Nakakatuwa yung mga batang nire-reach po natin. Kasi alam nyo po ba, pagpasok po namin doon, sabi nga ng teacher, "Saan po kayo, ma'am?" Dito po sa section na to. Sabi niya, sige. Good luck sa inyo. Alam nyo, gustong-gusto namin yung ganong word. Kasi pag malala yung section, mas patutunayan ng Diyos na kaya niyang baguhin yung mga batang yon. Grabe, alam nyo po, pag unang ingay nila, halos parang nagjo-joke lang. Pero habang miniministeryohan sila ng Panginoon, after po naming lumabas, sabi ng mga bata, "Feeling ko ang bait ko today. Feeling ko parang may nabago na sa akin for that day." 45 minutes lang kami sa loob, pero something inside of them changed. Kasi may nagsalita. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, magsalita ka na. You speak, break the silence. Sabing gano'n, 3 bagay. Bakit kailangan basagin ang katahimikan at magsalita tayo para kay Jesus? Number 1, sabing gano'n, Ate Che, sabi niya gano'n, number 1 thing, this is the responsibility of faith. Sabi ng Romans 10:14, "How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they are not heard?" Paano sila magsisitawag at mananampalataya
sa iba ang gawain ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito ay responsibilidad mo at responsibilidad ko bilang tagasunod ni Kristo. Tatanungin ko po kayo, taas ang kamay na alam mo tagasunod ka ni Jesus. O di ba ilan lang? Ulitin ko sino dito alam mo from your heart na ikaw ay tagasunod ni Kristo? Taas kamay. Kung tagasunod ka ni Jesus, this is your responsibility. Magsalita ka para sa Panginoon. Amen. Isipin mo na lang, sino dito may napanood po kasi akong movie na parang viral infection. Tapos, yung gamot or yung antidote ay nasa kanya. At lahat ng tao nalason na. At nasa iyo ang sagot, nasa iyo ang gamot, anong gagawin mo? Sasarilinin mo ba? Or gagawa ka ng paraan para maibahagi at maiabot yung gamot sa iba para hindi na sila mamatay? Pero alam niyo po ang nakakalungkot? Most Christians today, alam ang gamot, alam ang sagot, pero hindi nagsasalita. Kaya maraming tao ngayon namamatay, papuntang impyerno, papuntang ang demonyo po ay nag-harvest ng kaluluwa. Pinapatay ang mga tao at dinadala sa impyerno. Ganun po katindi ang mundo natin. Ganun tindi ang kalaban po natin. Si Satanas po, ipinersa na niya ang kanyang kapangyarihan at ang lahat ng meron siya. Because alam niya, konti na lang ang oras niya. Kapatid, kung alam mo konti na lang yung oras mo, dapat gawin mo na ang lahat. Tama po ba? You need to speak out about God, about Jesus loves you. Sabi niyang ganon, mga kapatid, hindi sapat ang silent witness. Wala pong ganon na witness ka pero hindi ka nagsasalita. Mabuti ang buhay mo, maganda buhay mo dapat, mabuti ang Diyos sa'yo, dapat sinasabi mo yan sa iba. Amen. Huwag nating sarilinin kung ano yung pag-ibig ng Panginoon. Ang ganda ng ginagawa ng Lord, miniministeryohan tayo ni Lord kanina, while we are worshiping the Lord, nararanasan natin yung pag-ibig, kapayapaan, pero wag mong sasarilinin kasi mas maraming nangangailangan. Amen po ba? Wag mong hayaan na matalo ka ng hiya kasi may eternal na kapalit ang pananahimik mo. The moment you shut your mouth, may kapalit ang pananahimik mo na yan. Pwedeng yan ang ikapahamak ng mga taong nasa paligid mo. Kapatid, kung ang pamilya mo ay wala pa sa Panginoon, matakot ka. Dapat meron kang urgency. Bakit? Hindi natin alam kailan sila kukunin ng Panginoon. Amen? At ito po ang katotohanan. Pag ang tao wala sa Panginoong Jesus, impyerno po yan, eternal death po yan, eternal separation from God. Hindi po biro. Kaya po pag nanahimik tayo, hindi tayo nagsalita para sa mga mahal natin sa buhay, papayag ka ba ikaw nasa langit? Sila nasa ibaba. Hello, nasa impyerno, naghihirap. Papayag po kayo nun? Eternal separation po yun. Wala pong dito, wala pong exempted. Na ate, naglilingkod naman ako, damay na pamilya ko, hindi po, kanya-kanya po tayong kaligtasan. Kaya as much as possible, hanggat may oras pa magsalita ka, sabi mo, magsalita ka na. You speak salvation to your family. Huwag po tayong manahimik kasi the moment na manahimik tayo, maniwala ka po, sobrang pagsisisi ang mangyayari sa'yo. Amen? Meron po akong may isang kabataan po nagkwento sa akin. Hindi siya hindi siya basta-basta nagre-reply sa messages. Yung isang kaibigan niya, minessage siya bago magpakamatay. Hindi niya na-replyan. Sobrang pagsisisi niya na, ate, bakit hindi ako sumagot? Bakit hindi ko siya nasharean? Bakit? Sabi ko sa kanya, tapos na yon. Sana matuto ka na hindi dapat mong sabihin kapag nandyan. Kasi kapag patay na yan, wala na tayong magagawa. Amen? Kapatid, huwag tayong humantong na magsisisi tayo na, sayang di ko nasabi, sayang hindi ko nasabi sa kanya na mahal siya ng Diyos.
Kapatid, wala na pong second chance. At habang may oportunidad at opportunity ka na pinagsasalita ka ng Lord, sinasabi mo na ikaw ay tagasunod ni Jesus, dapat magsalita ka na. Sabi mo sa katabi mo, magsalita ka na. Speak the love of God. Speak kung ano po ang kaligtasan na meron ka. Huwag mong maliitin yung sasabihin mong mahal ka ni Lord. Alam niyo po ba may naligtas dahil dyan? Isa pong pastor, naging pastor. Okay? Estudyante siya, may nagsabi lang sa kanya, bro, mahal ka ng Diyos. Isang araw, yung salitang mahal ka ng Diyos, nagpaalala sa kanya na mahal pala siya ng Lord. At dahil doon sa salitang mahal ka ng Diyos, tinanggap niya si Jesus isang araw. Hindi man at that time tumanggap yung tao, pero may buto na inaitanim. Tumubo isang araw. Dinaligtas, anong nangyari? Naging pastor pa. Imagine, kapatid, pag nanahimik tayo, mas maraming mamamatay. Amen po ba? Kapatid, ito po ay isang paalala. Let's break the silence at let's have and do our responsibility sa pananampalataya natin. Amen? Kung tayo po ay tinawag ng Panginoon, iniligtas ng Lord, kaya po tayo nandito sa mundo pa kasi gusto ng Lord gamitin ka para magligtas pa ng iba. Kapatid, tingin kayo sa akin, yung kaya kong gawin, hindi nyo po kaya. Pero yung kaya mong gawin, hindi ko kayang gawin. We have all responsibility na may mga taong nasa loob ng circle mo, kaya sila nilalapit ni Lord para sabihin mo sa kanila kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Amen. At pag hindi tayo nagsalita at nanatili po tayong tahimik, one day, hindi po natin alam kung ano pong mangyayari sa kanila. Amen po ba? Amen po ba? Pangalawang bagay, bakit po tayo kailangan magsalita at basagin ang katahimikan natin? Number 2. Sabi niya gano'n, number 2, because the reality of perishing. Totoo po, may reality po, ang realidad po ay may kapahamakan. May darating po na kapahamakan. Romans 10:13, sabi niya, sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kapatid, kung totoo ang kaligtasan mo, kung totoo ang kaligtasan, totoo rin ang kapahamakan. Bakit may kaligtasan? Bakit kailangan sila iligtas? Kasi nga, may kapahamakan. Wala pong neutral ground dito. Walang ibang daan papunta sa kaligtasan kundi si Kristo. Sabi po ng John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So kung wala si Jesus, walang kaligtasan. Bakit kailangan iligtas? Bakit kailangan pamamatay ni Jesus ng ganong katinding kamatayan? Kasi alam niya yung kapahamakan na paparating. Amen. Mga kapatid, imaginein mo na nasa bundok ka, nasa kabilang bundok ka at merong nandoon na mga tao at hindi nila nakikita na mapapahamak sila. Anong gagawin mo? At patuloy silang naglalakad. Ate Che, yung picture natin, nandyan ba? Imagine, alam mo may kapahamakan pero wala ang ginagawa. You're still looking at them, paano sila nahuhulog. Unti-unti silang namamatay, pero ikaw at ako, ang saya mo kung saan ka nagpupunta, pero hindi ka nagsasalita. Hindi mo ibinabahagi ang mabuting balita. Yan po ang patutunguhan ng mga tao. Kapatid, this is reality. Sabi po dito, kahit mapahiya ka, dapat ang goal mo, maibahagi mo si Kristo, dapat masave sila. Kapag nakikita natin ang kapahamakan ng kaluluwa, hindi natin kailangang, pag nakikita mo silang napapahamak, hindi mo kailangan ng anuman. Basta ang sabihin mo, mahal ka ni Jesus. Hayaan mo lang na yung word na yon ay magpaalala sa kanila na may nagmamahal sa kanila. Kapatid, it is a simple word. Minsan, hindi natin kailangan na maraming sinasabi. Simple word na mahal ka ng Diyos. Simple lang, invite mo lang sila. Hayaan mo yung cell group mo, yung magtuturo dito every Sunday, sila yung mag-share.
Pero ikaw ang kailangan mong gawin, magsalita, invite. Okay, di ba po, nasa Soul Winners card natin? Nandito na po tayo sa etong week na to, nung nakaraan, nasa Connect, Pray, Care, and Share po tayo. May mga nakagawa na po ba? Nakakonect na po ba kayo? Ano nyo na po ba sila? Nakamusta nyo na po ba sila? Because next week by Sunday, we are expecting na i-invite na po natin sila. Bakit po? Kasi ulitin ko, hindi natin alam kung kailan ang kapahamakan na darating. Alam nyo po ba may prophecy? Nabanggit ko po ito eh. May napanood kaming prophecy, ang galing ng prophecy niya, na September 23 to 25, dun daw mangyayari ang rapture. Pero ang sabi ng Bible, no one knows kailan darating to. Pero sila mismo nagpapahayag na yung date. Okay, imagine no, ganun ang mundo ngayon, nagsasabi ng hindi totoo. Kaya po mga kapatid, hindi natin alam kung kailan darating ang kapahamakan. Pag nag-rapture po, pag binalikan na tayo ng Panginoong Yesus, maniwala po kayo, lahat ng mga hirap na nararanasan ng mundong to, wala pa po ito. Pag nag-rapture, pag tinanggal ang simbahan, ang church, ang dilubyo po, kutakot-takot na. Dire-diretso na po yan. At paalalahanan ko lang po kayo, no, ang atin pong kalendaryo talaga ay ang bayan ng Israel. Sa Israel po, they are pursuing na itayo ang third temple. So may mga flag na doon, may mga nasa paligid na doon, na may mga advocacy na nag-print na sila ng shirt, ng bandila, ng mga pamamaraan to build the third temple. Alam natin na itong templo na ito, dito gagawin dito uupo yung Antichrist. At bago po mangyari yon, alam natin na magkakaroon muna ng pagkuha ng pagdagit ng pag-rapture. Kapatid, malapit nang bumalik si Jesus. Anong ginagawa natin? Kung ang mundo po ay naghahanda sa pagbabalik or sa pagdating ng Antichrist at ng beast, dapat ang Kristyanismo naghahanda sa pagbabalik ni Jesus. At ang isang preparation natin is this: preaching the gospel. Hindi pwedeng ang Kristiyano ang hindi naghahanda, but we must. We must break the silence. Amen po ba? Sabi po ng Ezekiel 33, Ate Che, baba mo ko, Ezekiel 33 verse 7 to 9, sabi po, ikaw Ezekiel, ang ginawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Verse 8, ate. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ipinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Verse 9. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, gayunmay, hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ate Che, balik mo ako sa verse 8. Kapatid, kapag alam mo ang kapahamakan, hindi ka nagsalita, sabi ng Bible, sabi kay Ezekiel, it is a watchman. Ang watchman po, nasa taas yan. Nakikita niya yung kapahamakan na paparating. At pag hindi siya nagsalita, lahat ng mamamatay, pananagutan niya sa harapan ng Panginoon. Kapatid, I just want to remind all of us, we have ng responsibility, may pananagutan tayo sa mga taong ibinigay ng Diyos sa atin. At pag sila'y hindi natin nasabihan, at pag sila'y napahamak at namatay, pananagutan mo yan. Kapatid, this is the truth. May pananagutan tayo. Hindi lang tayo haharap kay Kristo para magsulit, para sa lahat ng ginawa natin na mabuti at paglilingkod, isang hihingin sa atin ng Panginoon ay ang mga taong ipinagkatiwala niya sa atin at hindi natin nasabihan. At pag sila'y namatay, pananagutan natin silang lahat sa harapan ng ating Panginoon. Kapatid, ito ay paalala. Hindi po nangongondem ang Lord. God reminded all of us. Amen. Babalik si Jesus at sa kanyang pagbabalik, gusto niya
datnan niya tayo kung saan niya dapat tayo tinawag. Saan ka tinawag? To win souls and make disciples. Nothing more, nothing else, nothing less. Hindi ka dapat datnan ng Panginoon sa kung saan-saan. Dapat datnan ka ng Diyos na ang ginagawa mo ay para sa kaligtasan ng mga tao sa paligid mo. Amen. Hindi ko po sinabing mag-resign ka, hindi ko po sinabing hindi ka mag-aral. Gawin mo yan. Pero habang ginagawa mo yan, pwede kang magsalita ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Di po ako galit. Nanggigigil lang. Joke lang. Gigil na ang Panginoon kasi alam ng Panginoon, we are in the nick of time. Nasa huling pahina po tayo ng Biblia, kapatid. Nasa huling pages na po tayo ng ating mga Bible. Kaya po, konti na lang. The fulfillment of the law is coming. Kaya dapat tayong maghanda. Amen? Pangatlong bagay. Sabi niyang ganun dito, bakit dapat basagin ang katahimikan nating mga Kristiyano? Number 3 and last. Because the power of proclamation. There is power. May kapangyarihan ang paghahayag. Sabi ng Romans 10 verse 17, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihan na maligtas. Kapatid, hindi ikaw ang magliligtas, tandaan mo. Ang kailangan mong gawin, magsalita. Sabi mo sa katabi mo, magsalita. Hindi ikaw ang magliligtas. Sabi lang ng Lord, speak. Magsalita ka lang. Hindi galing sa'yo, hindi mo salita, pero sa salita ng Diyos. Ano po yun? Mahal ka ng Diyos. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Kapatid, simple word, pero powerful word ng Panginoon. Amen? This is the heart of God, ang kaligtasan ng maraming kaluluwa. Sabi niya dito, ang salita po ng Diyos ay parang buto. Nagtatanim po tayo. Kahit matigas na lupa, okay lang yan. Parang feeling mo hindi sila nakikinig. Hayaan mo lang. Basta ang trabaho mo, magsalita. Sabi mo sa katabi mo, magsalita ka na. Okay, pero wag muna ngayon. Nakikinig pa tayo. Mamaya, paglabas nyo, mag-invite po kayo next week. Sabihan nyo na yung mga kaibigan nyo, classmate nyo, katrabaho nyo, na mapapahamak kapag hindi sila lumapit sa Panginoon. Alam nyo po ba ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang tumubo sa kahit na pinakamatigas na lupa. Hindi mo kailangan maging magaling magsalita, kapatid. Kahit verse lang. Alam nyo po ba, sabi nga ganun, may isang kwento po no? Hindi siya marunong magsalita. Tindera po ito, tindera. Pero ito pong tindera na to, lagi siyang may dalang Bible sa kanyang pwesto. Di siya marunong magbasa, kapatid. Pero alam niya lang yung John, alam niya lang yung mga verses, pero hindi po talaga siya nakakapagbasa. Kasi nga po, di siya nakapag-aral. Ang ginagawa po ng tinderang ito, pag inuudyukan siya ng Panginoon na magbahagi ng salita ng Diyos, meron pong nakalaipit sa Bible niya. Bubuksan niya lang yan, nasa John 3:16. Papabasa niya doon sa taong gusto niyang bahaginan at nilalapit ng Panginoon sa kanya. Sinasabi niya lagi, Kuya, ate, pakibasa mo nga to. After pong basahin yung salita ng Diyos, doon na siya nagpapaliwanag. Simple lang paliwanag ni ate. Ate, kuya, mahal ka ng Panginoon, kaya siya namatay para sa iyo. Para di ka mapahamak. As simple as that. Alam niyo po, hindi natin kailangan maging marunong. Ang kailangan natin maging available. Hindi natin kailangan maging matalino sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang kailangan natin, marinig kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon. Sino ba yung pupuntahan natin? Sino ba yung dapat nating pagbigyan or bahaginan ng salita ng Panginoon? Kapatid, baka nakakalimutan po natin
Sabing ganon, huwag nating mamaliitin yung pag-ibig ng Diyos kasi po ito yung bumabago ng buhay. Huwag kang matakot na ibahagi ang alam mo. Kahit hindi mo alam na or marami kang hindi alam, okay lang yan. Basta ang mahalaga kung ano'y alam mo, ibahagi mo sa kanila. Amen? Bakit po maraming Kristiyano hindi na po nagbabahagi? Kasi nga parang hindi na tayo lumalabas eh. Tama po ba? Sino dito feeling mo parang kung bakit hindi mo na i-share kasi nasa bahay ka lang? Siguro nasa ano ka lang. Alam niyo po ang sagot para mabasag ang katahimikan po natin, mag-expose ka, lumabas ka po. Alam niyo technique, pumunta ka sa, pwede po yun, kung may anak ka, na hinahatid mo sa school, may nanay doon, pwede mong kausapin, pwede po yun. Anytime po, pwede nating gawin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po kailangan ng malaking oras. Yung may oras ka lang na ilalaan para ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. I-expose mo po yung sarili mo. Ilagay mo po, mga kabataan na naririto, kung hindi mo kaya sa school, invite mo lang yung mga kaibigan mo. Hayaan mong ang ate at kuya mo ang magsalita. Okay, ang kailangan mo lang sabihin, tara, sama ka sa akin. Tara, punta ka doon. Si DJ dyan magaling eh. Tara, papakainin kita, lilibre kita. Giipon yun. Pagka libre niya, dinadala niya sa campus. Ganun po siya katindi. Kaya kapatid, kung yung grade 8, grade 7 kaya mag-invite, mas kaya po natin. Tama po ba? Amen po ba? Eh yung mga bata nga, pag sinabing tara, sama ka. Bata po yun na, junior church. Kaya nilang mag-invite, mas kaya mo. Amen! Sabi po niya dito, bakit kailangan basagin ang ating katahimikan? Balikan ko lang po, kasi po number 1, we have the responsibility. Amen? May responsibilidad po tayo. Ano po yon? May kaligtasan na meron tayo. Alam mo, sabi ang ganun, di ba, last week, yung isang bagay na alam mo, pero hindi mo ginagawa, ang tawag dyan, kasalanan. We have the responsibility, kapatid. Sabi, pangalawa, bakit kailangan natin basagin ang ating katahimikan? Dahil po may realidad ng kapahamakan. Kapatid, marami pong mapapahamak. Sobrang dami pong mapapahamak pag di po tayo nagsalita. Panghuli, sabi niya ganon, bakit natin kailangan magsalita at basagin ang dala-dala mong salita ng Diyos ang may kapangyarihan. Kapag nanahimik ka, ang kadiliman ay lumalaganap. Ang kasinungalingan ay lumalaganap din. Pero kapag nagsimula kang magsalita, ang liwanag ng Panginoon ay tunay na kumakalat. Meron po ako isang picture dyan. Alam ko po, very familiar po sa inyo itong taong to. Who knows Charlie Kirk? Basta Charlie na lang ang hirap ng ano niya ng apelyido niya. Ito po ay senaryo bago po siya barilin. Bago po magkaroon ng assassination. Alam nyo, many man of God in the US admire that person. Bakit po? Kasi yung ginagawa niya, hindi nila nagagawa. Iba-iba talaga how God called us. Itong mama na po ito, ang kanyang heart, bakit ko po siya isa sa, nung time na yan, ano po kasi siya, campus minister po talaga siya. Ang heart niya is to share the gospel in all campuses and universities in America. Grabe yung puso ng mamang to. Meron po siyang may isa siyang sinagot na babae about abortion. Ayaw pumayag ng babae na ito na abortion is killing people. Kasi daw, yung embryo daw, yung palang dugo ay hindi daw to bata, hindi daw to buhay. Ano lang daw siya, blood. Pinagpipilitan niya na tama siya. Pero laging sinasabi ng mamang to, ano yung katotohanan. Binabasag niya yung kasinungalingan sa bansang Amerika in place of campuses. Binabasag niya yung mga maling kaisipan ng mga Amerikano about lahat ng kasalanan at itinatama. Kapatid, alam nyo, in that life man, siya po ay namatay 31 years old. Alala ko naman si Joey. Si Joey namatay 32.
33 siya na itong August. Pero ito 31 lang. At siya po ay may 2 anak. At yung asawa niya po, hindi niya alam na buntis pa pala siya. At grabe po yung nangyari. Pero one thing, itong mama na ito, ang iksi ng buhay, pero yung kanyang life, alam niyo po yung laki ng impact. He do an impact talaga in the nation of America. And marami pong nag-admire sa kanya because of his courage to speak about the truth. Binasag niya ang katahimikan ng Amerika for the longest time. Kaya po, alam nyo, kahit nung namatay siya, ang dami pong nag-pop up na dahil po sa ministry niya, maraming nagsuko ng buhay kay Jesus. And that's what we call legacy. And that's what we call breaking the silence. Kasi, kung hindi po siya nagsalita, mananatiling mangmang, mananatiling ang kasalanan sa bansang Amerika. Pero dahil may isang Charlie nagsalita, binasag ang katahimikan. Kahit na ang buhay niya ay naging kapalit, okay lang kasi marami pong naligtas sa pamamagitan ng buhay niya. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Kapatid, hindi natin kailangan gawin yung ministry niya. Minsan parang masyado tayong overwhelmed for the biggest ministry. No. A simple ministry is with your family, is with your community kung nasaan ka. Ang kailangan mo magsalita. Sabi po niya dito, I will end up po sa huli na ito. Break our silence before it's too late. Pag hindi po tayo nagsalita, baka mahuli ang lahat, kapatid. The world is watching us. Sino yung matatapang natatayo para sa katotohanan at para sa kaligtasan ng mga tao? Hindi lang mundo ang nanonood sa atin, but heaven is watching us. And God is calling you today. Break your silence. You need one more soul para dalhin sa Panginoon. Sino sasama to break the silence para po magdala ng isang kaluluwa sa Panginoon? Kung ikaw yon, tayo ka and God is calling you. Tinatawag ka ng Panginoon, come. Gawin ulit natin yung pagwiwin ng souls and make disciples. Amen? Sabi po niya dito, ngayong linggo, basagin mo ang katahimikan mo. Share the Word of God. Share the love of God. At pwede kang mag-invite. Next week, praying and hoping madoble po natin ang numero natin. Why? Hindi basta numbers, but maligtas ang maraming kaluluwa sa Panginoon. Amen? Sino pong sasama muli na mag-win ng soul para sa Panginoon? Tayo po tayong lahat. Kung gusto mo, tayo ka.